Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po tayong pag-uusapan ngayon, okay? Una nating pag-uusapan ay ito ngang si Dan Fernandez, itong si Congressman Dan Fernandez. Nagpapa-epal na naman, no? Nagte-trending na naman sa social media itong isang netizen na pinaliguan niya. Imagine that one, ha? Ayan, sa picture na yan, makikita talaga na sinabunan niya, pinaliguan niya, at marami pong mga nagre-react tungkol po dyan sa ginagawa niya. Dahil malapit ng eleksyon, kailangan ba talagang gagawin ang ganyang mga bagay? Sa tingin ko, in my own opinion, talagang paepal talaga itong si Dan Fernandez. Mukhang malalamangan niya ang record ni Mar Rojas dito. Okay, mamaya ipapakita ko yung video na yan, ha, kay Dan Fernandez, at kayo nang humusga. Pangalawa nating pag-uusapan ay ito ngang si Donald Trump. Nanunumpa na si Donald Trump, bilang presidente ng Amerika, no? Balik as president in the US na itong si Donald Trump, okay? Ika-47th US president itong si Donald Trump, at may mga kumakalat na balita na invited raw si Bongbong Marcos sa inauguration ni Donald Trump. Grabe naman kayong mga pinklawan, dilawan, loyalista makapagbigay ng fake news, di ba? Akseptahin nyo na. Yun lang ang masasabi ko, ha? Akseptahin nyo na si Donald Trump ayaw kay Bongbong Marcos, di ba? Hindi talaga nila ma-accept eh. Okay, so yun ang pangalawang topic natin, ha. At itong pangatlong topic natin, ito ngang nangyari kahapon sa hearing nitong Tuwadcom na naman. Bida-bida na naman sila dito. Ay, nako. Ano bang nangyari kahapon? Uminit lang naman sina Barbers, si Kong Akop, si Kong Suarez, at si Kong Adjong. Akong advice ko sa inyo, ha, paminsan-minsan pabipi rin kayo, ha. Uminit ang kanilang ulo dito kay Grijaldo, na every time sasabihin ni Grijaldo na I invoke my rights against self-incrimination. Umiinit sila eh. So ipapakita ko yung whole video na yan, ha. Dito lang yan sa Don Mar TV. At itong pang-apat nating pag-uusapan, sila pa rin part 2. Alam nyo ba, di ba, itong si Grijaldo, binuking itong si Abante at itong si Dan Fernandez na kinausap sila backdoor, di ba? O, sa pool, sa CCTV, itong si Abante at si Dan Fernandez na magkaano sila, sunod-sunod silang pumasok sa isang kwarto na kinausap. I think, ha, sa tingin ko, kinausap talaga nila si Grijaldo. Alam nga na mag-pray over sila doon. Di ba? Ipapakita ko yung video na yan at yung mainit na diskusyon nila sa hearing sa loob ng Kongreso. Okay? So, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong live natin, itong video natin para guys, kakalat ito sa taong bayan. Importante yan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, magno-notify yan kung meron tayong live o kung meron tayong breaking news. Okay? Importante yan. Okay? So, kung bago ka pa lang dito sa Don Mar TV, sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay? So, unahin muna natin itong pinaliguan ni Dan Fernandez. Ito, ha, ipapakita ko sa inyo. Ito. Ipapakita ko sa inyo talaga. Tingnan nyo yan, ha. Ito, binalita ito. Nag-trending ito sa Facebook. Okay? Ang nakalagay po dito, look. Look talaga, ha.
Look. Ito, nakakatawa talaga ito si Dan. Papatawa itong si Dan eh. Kong Dan Fernandez, walang kaarte-arte. Wala raw kaarte-arte si Dan Fernandez, ha? Wala raw kaarte-arte. Walang kaarte-arte sa katawan ng pinaliguan at sinabunan ang isang matanda. At sabi pa dito, ha? Ganitong klaseng leader ang kailangan ng ating bansa. At meron pang clown, clown sign dyan, clown sign. Nagiging clown yung ginagawa ni Dan Fernandez. Alam mo, ako mag-comment ako dito, ha. This is my own opinion. Kanya-kanya tayong diskarte. Sa akin lang naman, itong mga politicians na ito, gagawin talaga nila ang lahat para lang manalo. Imagine that one, ha? Ano ba ang message na ipinoproject di umano dito ni Dan Fernandez? Parang sinasabi niya na lahat ng walang mga ligo, gusto niyang paliguan. Dan Fernandez, wala pa akong ligo. It's early morning. Halika, paliguan mo ako. Dan Fernandez, ha? Ilan ba kayong mga netizens dyan sa anong nito? Probinsya itong kanyang lahat kayo maglinya na kayo, paliguan kayo ni Dan Fernandez lahat. Tapos iboto nyo, ha. Tingnan nyo, talagang pati yung puwet niya walang kaarte-arte raw. Di ba? Gagawin talaga nila ang lahat. Ako, ito lang yung masasabi ko sa inyo, taong bayan, ha. Huwag kayong magpadala dito sa mga ganitong diskarte ng mga government officials. Kasi po, it's very obvious sa aking pananaw, very plastic talaga. Imagine that one. Bakit? Sa totoo lang, bakit kailangan mong gawin yung ganyang bagay? Dahil ba tumatakbo ka? Di ba? Hindi, ang mga Duterte po, hindi po ganyan na paligo. Siguro pati yung puwet at saka yung harap siguro, sinabunan niya. Kaya nga, ang maraming ang nagsasabi mukhang si Dan Fernandez talaga ang makabreak sa record ni Marojas. Hoy, Marojas, halaka, mabibreak na ang record mo ni Dan Fernandez. Ay, naku. Ayan, grabe, ang sipag-sipag talaga ni Dan Fernandez. Pagkatapos niyan, magbisbis ka ng mga tanim dyan. Sabay picture. Ganun, Diba, tingnan nyo, ewan ko, yung matanda na yan, hindi naman siguro yan PWD. Kaya naman niyang maligong mag-isa. Di ba? Siguro, kaya naman niya siguro magsabon rin ng sarili niya. Pero talagang umepal lang talaga si Dan Fernandez para ipakita niya sa taong bayan na kaya niya yung paliguan lahat ng tao dyan. Ay, nako. Nung isang araw, di ba? Naglilinis siya doon, Tapos ito naman, pinaligo. Ano kaya ang kasusunod dito? Ay, naku. Ako, ito lang, seryoso tayo. Careful kayo sa mga kandidato na ganyan, no? Kasi po, hindi po ibig sabihin na may ganitong ginagawa ang isang kandidato o kaya na niyang isolve ang mga problema nyo dyan sa lugar nyo, di ba? Kasi, ang pagbabasihan po natin sa isang leader, no, ay yung honest. Hindi ko naman sinabing hindi siya honest, pero kailangan ba talagang i-project ng magplastikan ka ng ganito para iboto ka ng taong bayan, di ba? So, ang kailangan po natin, yung mga nakikita po yung kanilang ginagawa. Kung meron siyang itinayo, kung meron siyang programa na ginagawa na para sa mamamayan community. Okay? Hindi na kailangan na talagang sabunan mo yung puwet ng mga netizens nyo dyan para lang ipakita mo na ikaw ay hindi maarte, ganon, di ba? So, ako naiipalan ako sa ganyan. Okay? Dan Fernandez, pagkatapos mong hugasan yung puwet, tapos
Ha? Isisimutin niyo yung ano mo, kamay mo. Ayan talaga, so pinaliguan talaga. Good job, Dan Fernandez. Good job. Good luck. Good luck na lang sa kung iboboto ka ng mga netizens mo, ha. Yan, punta na tayo sa next topic natin. Nakakatawa itong si Dan Fernandez. Early morning talaga, di ba? Itong pangalawang mga pag-usapan natin, usap-usapan itong inauguration ni Donald Trump, okay? At congratulations Donald Trump sa successful ang inauguration. At balik presidente na po sa Amerika itong si Donald Trump as 47th US President, okay? Ito po ang balita patungkol po dito. Okay, pasok. Opisyal nang nagbabalik si Donald Trump bilang Pangulo ng US. Nanumpa na si Trump bilang 47th US President. Sa kanyang pagbabalik sa White House, sinabi ni Trump na gusto niyang maalala siya ng tao bilang peacemaker at si Donald Trump raw, gusto niya na ang ma-project at maalala ng mga tao ang pagiging peacemaker. Okay? Peacemaker, meaning to say, ayaw niya makipaggirian sa ibang bansa. For example, itong China, itong Russia. Si Donald Trump po, kahit maanghang yan magsalita sa publiko, pero nakikita naman ng mga American citizens, mga Amerikano, na makulay po ang puso ni Donald Trump. Meaning to say, si Donald Trump ay isa pong anong tawag dyan? Yung bang ayaw niya ng gulo, kundi mas pinaiiral ni Donald Trump yung pagmamahal. Yan ang hindi maiintindihan ng iba eh. Kaya nga, marami ang mga nagpo-post na mga anti-Duterte sa mga social media. Lahat ng mga kontra ni Duterte, mga vloggers, mga bangag, hambog na hambog sila, nagmamayabang sila na si Bongbong Marcos raw, tumawag raw ni Vice President kasi kaalyado, blah blah blah, na hindi nila alam na sa totoo lang si Donald Trump ayaw kay Bongbong Marcos. Yes, totoo yan. Pero si Donald Trump ayaw lang niyang makipaggulo. Nag-o-observe lang yan si Donald Trump sa nangyayari sa Pilipinas eh. Nag-o-observe si Donald Trump kung ano po yung ginawa ni Biden at ni Bongbong Marcos. Ano ba ang ginawa nila? Nagtayo sila ng EDCA doon. Sa tingin mo, sa tingin nyo, magugustuhan ni Donald Trump yung mga pagtatayo ng mga EDCA bases sa Pilipinas? Hindi, syempre hindi niya magugustuhan yan. That's against his political foreign policy. So hindi talaga sila magkasundo ni Bongbong Marcos sa usaping ganyan. Huwag niyong pagpipilitan pa. Pinipilit niyo eh. Bakit niyo pinagpipilit, di ba? Sa totoo nga, si Donald Trump, mas gusto pa niya ang mga Duterte, si former President Duterte at si VP Sara, di ba? So, masakit 'yan para sa inyo. Sa totoo lang, masakit 'yan para sa inyo. Huwag niyong pagpipilitan pa, play. Unifier. Nangako si Trump na tatapusin niya ang anyay decline ng US. Pinuna rin ni Trump ang umanay kakulangan. Para kasi itong si former President Duterte rin. Si Donald Trump nga, itong mga anti-Duterte dito sa Pilipinas, noong panahon na nag-e-election pa, binabatikos nila si Trump, di yan manalo si Trump, bla 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 bla. Kasi alam nila na si Trump at si Duterte magkapareho ng foreign policy at mga prinsipyo. Galit din dito sila kay Trump. Ngayon na si Trump na ang nanalo, gusto na nilang kaibiganin si Trump. Ano tawag mo doon? Mga plastic talaga kayo, mga kasipsip ka talaga kayo, no? Gusto niyo ng maging kaalyado si Trump ngayon, itong BBM administration. Utot niyo. Utot niyo. Diba? Alam niyo, si Trump nga
marami siyang pinagdaanan bago siya untik na nga siyang magurgor, 'di ba? Oh, so diyan mo talaga makikita na si Trump walang halong kaplastikan. Kung ano ang lumabas sa kanyang bibig, kung nasaktan kayo, yun na yun, 'di ba? Yun na yun. Oh, so wag niyong pagpilitan, okay? Sa border security at pagpasok ng anyay dangerous criminals at ang kabiguan ng gobyerno na protektahan ang mga Amerikano. Kaya naman, balak daw ni Trump na magdeklara agad ng national emergency sa US border. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Mga kapatid, So yun po ha. Maganda yung sinasabi ni Donald Trump, no? So sana naman dito sa Pilipinas, wag niyong pagpipilitan na ipagpatuloy ng Amerika yung mga ginagawa diyan sa EDCA. Ako sa totoo lang, it's better na kaibiganin natin lahat ng mga bansa natin. Yan naman ang layunin natin na bakit nandito tayo sa mundo. Hindi po tayo nandito sa mundong ito para makipag-away. Imagine how many billions of peso is wasted dyan sa EDCA na yan, sa paglaban dyan sa ano. Kung yan po ay ginagamit sa mga mahihirap nating kababayan. Di ba? No, kung makipag-usap tayo ng yung kalma tayo sa sa China, no? Ano ba? Magkasundo tayo sa isang bagay ba? No, ito yung gagawin natin. Inaangkin nila yung lugar na yan, inaangkin rin natin. Alam ko, sa tingin ng bawat isang Pilipino, atin yan. Sa kanila rin, yun ang paningin rin nila. Di ba? Kahit nanalo tayo dyan sa kung anong, pero kailangan yung dadaan yan sa isang malaking bakbakan kung yan ang masolve. Ang tanong dyan, kaya ba natin? Yan ang lagi kong sinasabi. Hindi natin kaya. Pulbos tayo dito sa Pilipinas. Kung sasabihin nyo na tulungan tayo sa Amerika, now na si President Trump ang hindi papayag si Donald Trump dyan. Sa tingin ko ha, wag lang tayong ibuli ng ibang bansa kasi magagalit si Trump dyan kasi kaalyado. Pero kung tayo yung Pilipinas magpipilitan nating makipagbakbakan kay China, parang a-advise si Trump na wag. It's not the right time. It's not the proper solution. Kasi po, meron pa pong mas maganda na solusyon na hindi po madadamay ang mga inosenteng mga bata, Kasi po, sa totoo lang, ang isang bakbakan po o digmaan, kawawa ang mga bata eh. Sila yung, actually, yung trauma ng mga kabataan, grabe. Kayong mga dilawan, piklawan, itong mga loyalista na itong mga dilawista. Ang iniisip nyo kasi yung sarili nyo lang, pagiging selfish ninyo. Hindi nyo inisip ang ibang mga buhay. Like for example, itong sahanay ng mga bata. Kayo daw, bata pa kayo, maka-experience kayo ng bakbakan, digmaan. Diba? Hindi nyo alam kung ano ang idinudulot na trauma sa mga bata na ito. Diba? So kaya ako tuwang-tuwa at we congratulate Donald Trump na siya na yung naging presidente dahil po kung ano man ang mga plano ng Biden administration at itong Marcos administration dati, siyempre, kakalma itong mga sitwasyon na ito ngayon. Okay? So, ayan, punta na tayo sa ating usaping patungkol dito sa umiinit nga itong si Barbers, si Congressman Acop, Congressman Suarez at itong si Congressman Adjong patungkol dito kay Grijaldo. Every time sasabihin ni Grijaldo na I invoke my rights against self-incrimination.
E di syempre naman, may layunin rin naman itong si Grijaldo. Siguro utos rin ng kanyang mga nag-a-advise sa kanya kung meron na siyang lawyer. Pero I think wala siyang lawyer eh. Hindi siya binigyan ng abogado eh. Pero ang tingin ko dito, umiiwas si Grijaldo na tinatago niya ang kanyang baraha o kanyang cards niya. Kasi ayaw niyang magsalita. Kasi at the end of the day, kung sasabihin niya ang opinion niya dyan sa mga tanong ng mga itong mga mainit na ulo ng mga kongresista, wala rin namang mangyari eh. Gigipitin at gigipitin rin naman siya. Diba? Heto yung video ipapakita ko sa inyo. Pass up! Mr. Chairman, I just want to ask for clarification. Why are our two chairmen serving as resource persons to our discussions regarding Colonel Grijaldo? Is it because a certain incident happened? Both Chairman Abante and Chairman Dan Fernandez voluntarily volunteers to be a resource person with regards to the incident that happens allegedly as to tell truth but nothing but the truth, so help me God. Correct. Sinabi niyo po doon na hindi po kayo magsisinungaling at pawang katotohanan lamang po ang ibabahagi po ninyo doon sa hearing. Yes, Your Honor. Naalala Sa totoo lang, binasa ko yung mga comments, no? Kahit anong istasyon mo yan, mapa ABS-CBN, GMA, News 5, etc. Kasi kino-cover ito lahat ng mainstream media eh. So akala ko merong maging mainit yung ulo kay sa ABS man, lahat ng mainstream media sa ilalim sa comment section, lahat si Grijaldo po hinahangaan ang ginawa ni Grijaldo. alam niyo po ba ang sinumpaang salaysay na binasa ninyo doon sa hearing na yon? Yes, Your Honor. I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor. And I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay. Ayan na. Although that right is not absolute, Colonel Grijaldo, insofar as those statements were said under oath and minutes of the Senate are public documents. In fact, ang dami pong nakapanood nun. So, we will take your statement as what it is. Yes, Your Honor. Mamaya after dito sa video na ito, ipapakita ko yung CCTV na sapol si Abante at itong si Dan Fernandez. Okay. Ngayon, ang nakakabahala po doon sa bahagi po ninyo, Colonel Grijaldo, ay naibahagi po ninyo doon sa statement ninyo na meron pong 2 miyembro ng mababang kapulungan ay di umano ay inudyok ka, kinausap ka, Which is si Dan Fernandez at si Abante. at para pang tinatakot ka. Kasi itong hearing na ito, patungkol po ito sa nangyaring usapan sa backdoor kay Grijaldo na magsabi ng mga bagay tungkol sa issue ng EJK sa Pilipinas. Tama po ba yun? Your Honor, I would like to stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay, but you have already... Dito na sila nagsimula na parang uminit sila dito sa mga sagot ni Grijaldo. Forward natin ha. Ito yung part na nagalit na si Congressman Adjo dito. Okay, In the Senate I would under oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Point of order, Mr. Chairman. Point of order. Point of order na yung isa. I don't see any reason why nagalit na. our guest, it keeps on invoking his right against self-incrimination when Deputy Speaker J.J. Suarez was not asking him anything incriminating. He was just merely reading a portion of his affidavit. So I don't like, Mr. Chair, that this committee, that our He don't like raw. resource person may
impress upon the public that we are here to corner him and to incriminate him. Please, tigilan mo yan. Hindi naman, Mr. Chair. Tigilan mo yan. Piko na kay Grijaldo. Tigilan mo yan. Tigilan mo yan. Uminit ang kanilang ulo. Tigilan mo yan. It's not right to invoking self-incrimination when in fact DSJJ is not asking you any questions but merely reading his affidavit. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Relax. Relax lang. Baka naman ng message na pinapakita, Mr. Chairman, sa publiko, inaanggulo natin siya dito. I'm sorry, Mr. Chair, but I have to manifest this. I think his invitation to the Senate was discussed about EJK and illegal drugs. And nowhere in his affidavit did he mention anything about illegal drugs and EJK. He did not EJK. Kang umiyak. Share any inputs or his knowledge on illegal drugs. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. And as a result, attempting. Kayo rin yung kumausap Bakit ka magagalit kay Grijaldo? Dapat ang pagalitan mo, si Abante at si Dan Fernandez, bakit kayo pumasok doon sa kwarto na yon? Malisyoso ang tingin ng taong bayan doon Si Abante at si Dan Fernandez, ang dapat nyong sitahin. Huwag niyong gawin yun. Tama man o hindi ang pagpasok niyo sa kwarto na yon na nandun ang resource person, hindi pa rin tama yun. Diba? Kasi, ano yun malisyoso yun. Kung malalaman ng taong bayan, labi na yung binuking na ito ni Grijaldo, malisyosong yun. Kahit siguro walang ginawang masama, pero anong matatatak ng isipan ng taong bayan? Kinausap siguro ito. Ganon. Meaning to say, lahat ng mga nagdaang mga resource person dyan sa Kongreso, may nangyayaring ganyan? Kakausapin nyo doon? Diba? So hindi po maganda. Bakit si Grijaldo ang pagagalitan mo? To degrade the integrity of the Quadcom. Hindi po si Grijaldo, sa tingin ko Congressman Adjong, hindi po si Grijaldo ang nag-degrade ng integrity ng inyong Tuwadcom. Ang nag-degrade po, yung sarili nyong kasamahan dyan, si Abante at si Dan Fernandez, bakit sila pumasok dyan? So please, I hate to admonish men in uniform. I have the highest respect for our policemen. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Nobody's asking you any incriminating questions here. Mr. Chair. And Mr. Chairman, along the line of Congressman Adjong. Nagagalit talaga si Adjong. Dinidibdib niya. Hoy, Adjong, ikaw naman talaga. Huwag nang si Grijaldo ang pagagalitan mo. Pagalitan mo rin yung dalawa mong kasamahan. Bakit sila pumasok dyan? Yan ang dapat niyong questionin. I don't think it's incriminating because number one, sinumpang salaysay niya po ito Pirmado niya po ito Wala problema yan. Sa affidavit, useless ng oras ninyo. Pabalik-balik kayo. Nandyan na nga yung dati niyang hiniring doon, pinirmahan na yan, wala na yung problema. Bakit nyo tatanungin pa niyang mga sinasabi? Ang tanungin natin, totoo ba yung kinausap? Doon tayo So how can he incriminate himself when he actually... di ba? Yan ang nila. Pinoproblema nila ang hindi dapat poproblemahin. Pinipirmahan na yan May dokumento na yan di ba? Bakit kayo tanong ng tanong dyan sa mga affidavit ni Grijaldo? Pinirmahan na yan. Okay na yan. Tapos sasabihin ni Grijaldo, I invoke my rights against self-incrimination. Magagalit kayo. Yung dokumento na yan sa affidavit na yan, sa inyo na yan. May pirma yan. Wala na kayong problema dyan. Bakit kayo magagalit ngayon kung sasabihin niyang I invoke my right against self-incrimination? Di ba?
kung nagpapatunay na totoo ang kanyang mga sinasabi at that time ng hearing na yan, ayan, yung kopya nyo, pinirmahan na yan niya. O paulit-ulit na lang kayo kasi pabida kayo, di ba? Sign this affidavit. And this is a public document, Mr. Chair. So, if our resource person is invoking... sa madaling salita po, umiwas itong si Grijaldo dyan sa mga pinagsasabi nila. Kasi alam nyo naman, itong kongreso na ito, itong Tuwadcom na ito, kung useless Sa tingin ko ito yung own opinion ko dito. Useless. Kasi kung makipagsabayan itong si Grijaldo sa mga tanong nitong mga kongresista na ito, sasabihin rin naman nila, ay nagsisinungaling ka. I-contempt ka kasi nagsisinungaling ka. The same. Kung sasabihin ni Grijaldo ang totoo, tapos sasabihin rin nyo naman na sinungaling si Grijaldo, wala pa rin. Useless. Di ba? So it's better na sasabihin na lang ni Grijaldo na I invoke my right against self-incrimination. Di ba? Mas safe yun. Kasi kung magsasabi siya ng totoo, hindi nyo rin papaniwalaan. Di ba? Get the logic? So it's better to say, I invoke my right against self-incrimination. This right to self-incrimination, I think that is out of order. Okay. I'd like to remind the resource person that the questions being asked of you are the statements you made in your affidavit. And the questions that... Kaya nga, yung affidavit, basahin nyo na lang. Bakit nyo tatanungin siya dyan sa affidavit na yan? Napirmado naman yan. Paulit-ulit? Paulit-ulit? DSJJ is asking is whether you confirm those statements that you stipulated in your affidavit. Dahil affidavit, pinirmahan mo yun, there's nothing incriminating dun sa tanong ni Congressman J.J. Suarez. So please answer appropriately the questions being asked by the members. Congressman Acop? Mr. Chair, rin si Acop, uminit rin. The resource person, the basis why he's invoking uminit talagang ulo nila. Galit na galit sila. his right against self-incrimination. Yeah. Please answer. What is the basis of... Isa pa itong si Acop, balimbing ka. Panahon ni Duterte, sobrang kapitoko ka kay Duterte. Of you invoking the right against self-incrimination. Magagalit na naman yan. Police colonel ka, investigador ka dati. You know the basic rudiments of investigation. Alam mo dapat kung... Sa totoo lang, wala silang nakuha ngayon kay Grijaldo. kailan i-invoke yung right against self-incrimination. Di po ba? Kasi nagko-conduct ka ng investigation eh. Sa totoo lang, ako respetuhin nyo. Kung ano yung sinabi niya, respetuhin nyo. Diba? Kung wala kayong nakuha sa kanya, that means to say, ayaw niya. Diba? Ayaw niyang mag-share sa iyang nalalaman niya. So, ano magagawa niyo dun? Diba? Now, may I know your legal basis why you are invoking your right against self-incrimination? Mr. Chair, if he cannot provide any basis, I think I agree with the Honorable Adjong that he should not invoke that right. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I share the sentiment of Congressman Acop. If indeed the resource person cannot explain to this committee why he is invoking his right against self-incriminations in reply or in response to the questions raised by DSJJ Suarez, then I would agree that the gentleman is out of order, and perhaps do you have a lawyer with you, Colonel Grijaldo? Nandito, may abogado ka ba? Would you like? Wala po, Your Honor. Do you want us to provide you a lawyer? No, Your Honor. Because your lawyer or lawyers that we can provide you. Providean nyo ng lawyer. Wala yung kakayanan mag-provide pa siya ng lawyer sa kanyang sarili.
Mahal yung mga lawyers ngayon, di ba? Will assist you. Tapos, kung bibigyan nyo yan ng lawyer, sa tingin nyo, maging patas yung lawyer na ibibigay nyo? On telling you what your rights are in this committee hearing. So, gusto mo bang mag-provide kami ng abogado? No, Your Honor. So, you will answer and reply to the questions of the members. Now, DSJJ? Yes, Mr. Chair, maybe another opportunity we can provide to the resource person. So, yun po ang nangyari tungkol dyan, I invoke my rights in self-incrimination. Yan ang pinaulit-ulit na sinabi ni Grijaldo. Dito naman tayo sa next natin. Itong sa pool, sa CCTV camera, itong ginagawa po ni na Abante at Dan Fernandez. Na nakita doon talagang very accurate na anong oras pumasok si Dan Fernandez at anong oras rin pumasok itong si Abante. Una, si Grijaldo, tapos ganun. Nakita talaga sa CCTV. Okay? So, wala silang lusot dito. Okay? Play. Kung sinasabi ni Honorable Fernandez na Yan. Stop mo na. Play. you stated under oath that you stand by the truthfulness of your statements here in this affidavit. Tama po? Yes, Your Honor. Yes. And Ito papakita yan mamaya. you have imputed certain inappropriate lawyer team. And right. Di talala. Yan, dito. And we can even show yung CCTV na hawak po natin ngayon. Sila pa yung magpapakita sa CCTV, Ang confident. Confident sila. Play. Kita natin that wala po sa facial expression niya na he was harassed. Ang datingan, sila yung magpapakita sa CCTV para magmukhang wala talaga silang kasalanang ginawa. Ang tanong dyan, sino ang papaniwalaan nyo? Si Dan Fernandez at si Abante or itong si Grijaldo? Kasi binuking sila ni Grijaldo dito Di ba? Na ito yung babasahin mo, itong affidavit, ganun, ganyan. You must follow the script. Parang ganun. Di ba? Dapat makafollow ka sa script. Buong akala nila na si Grijaldo ay siya rin ay kakampi dito kay yung sa babae. De Garma. At the end of the day, pagdating doon sa Senate, binuking sila. So ito yung CCTV po, CCTV nang pumasok sila. Comsec? Yung sinasabi ni Honorable Fernandez na video clip. Comsec floor. Pakita nyo na. Do you have a video? Ayan. Yan. Colonel Grijaldo enters the home. Si Grijaldo, pumasok si Grijaldo at 7:17 p.m. ng gabi sa kwarto na yan. Okay? Klarong-klaro. Holding room. At 7:59 p.m., Attorney Emericio Kila. 7:17 p.m. pumasok rin yung isa nilang enters. At 7:18 11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat yung mga attorney pumasok. Enters. At 7:19 p.m. 7:19 7:19 Congressman Dan Fernandez enters. Sakto. Tama, 7:19 pumasok si Dan Fernandez. Gets niya? 7:17 pumasok si Grijaldo. 2 minutes lang ang pagitan, pumasok si Dan Fernandez. At 7:20 1 minute lang ang pagitan ni na Dan Fernandez at ni Abante, pumasok 7:20 itong si Abante. 35 p.m. Congressman Benny Abante enters. At 7:35 p.m. After 15 minutes, 15 up, lumabas na
So anong ginagawa nyo doon for 15 minutes or 20 minutes? Yan ang malaking tanong. Ulitin natin ha. Ulitin natin. PM. O yan. Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7:17:59 p.m., Attorney Emericio Quilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35:35 p.m., Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. So 15 minutes. 15 to 16 minutes nasa loob. Pataas na yun. So anong pinag-usapan nyo doon? Tama ba? Si Grijaldo? Nung sinabi lahat ni Grijaldo doon sa Senado patungkol sa nangyari sa loob na yan, parang tukma eh. Di ba? Parang nako-connect natin yung sinabi ni Grijaldo sa Senado dito sa video na ito. Meaning to say, hindi po sinungaling si Grijaldo. So, saan kayo maniniwala noon? Dito? Kay Grijaldo? O kay Abante at ni Dan Fernandez? Sa pool. Sa pool kayo dito. Sa totoo lang ha. Sila pa ang confident na magpakita dito sa video. At 7:36:14 p.m., lumabas rin si Grijaldo, 7:36. Colonel Grijaldo exits with Attorney Quilang and Attorney Comigat. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with Jimmy Fortaleza. I wished it. Sinungaling raw. Sino kayang sinungaling? Di ba? Sino kayang sinungaling? The fact ha, ito lang, ang argumento para sa akin will end up, bakit pumasok yung dalawang kongresista dyan? Hindi, wala mang CR doon. The fact na pumasok kayo doon, kinausap nyo si Grijaldo. Mali yun. Maling-mali yun. Dapat, bago mag-start ang isang hearing, hindi po kayo pwedeng lumapit o hindi man kayo pwedeng kakausapin itong mga resource person because it will give malice. The fact that you enter that room, that is already foul. Ano na po yun? Maling-mali na po yun. Di ba? Thank you, Comsec. Yun pong kay Honorable Abante naman. Sa totoo lang, no, ang daming humanga kay Grijaldo dito eh. Paragraph 14 of the affidavit. Kong Abante asked me how many years do I still have with the PNP. I answered I still have 4 years before retirement. Then he made the remark, pwede ka pang maging general. Di ba? Yun ang sabi ni Grijaldo. Yung statement na yan ang sinabi niya doon sa Senate nung nandun si former President Duterte. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, uuwi na lang ako at magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. Mr. Chair, I cannot recall, no? Pero kung yan man, nasabi ko, ako ba'y, meron ba akong karapatan na i-promote siya? So meaning, itong si Abante, dinideny niya yan. Kung anong sinabi ni Grijaldo. Dinideny niya. Sinabi niya ron gusto ko siyang ipapromote. Anong karapatan ko para i-promote siya? Para lang siya magsabi ng gusto kong sabihin niya. Masyado namang akusasyon yan na kahit kailan, hindi ko ginawa kahit kanino. Thank you, Honorable Abante. Paragraph 15. The cordial conversation between us continued. So, walang animosity. Would you agree with that, Your Honors? Na cordial yung conversation niyo? Well, actually, Mr. Chairman, di mo pa binabanggit yan. Kanina sinabi ko nga. After na tinanong na namin yung mga ilang provision dun sa paragraph. Ito yung pinaliguan niya ang kanyang netizen, ha? Abante,
Gusto namin yung ganyan yung kasuotan mo tapos papaliguan mo yung mga matatanda doon sa inyo. Ha? Ganyan sana yung suot mo. Niya, na alam ko na hindi naman tayo makakakuha ng magandang resulta doon sa confirmation ng betting. Sabi ko nga, naging light na lang yung usapan. Hindi ko na alam kung ano mga napag-usapan. At, but after that, umalis na ako. Tapos sumunod na si Congressman Benny. Pero dinagdag niya. Sa kanyang... Mr. Chair, tama ho. Tama yung sinabi ni... Para sa akin, hindi na ito bias na itong pagka-hearing na ito eh. Kasi ang naging resource person dito, si Abante at si Dan Fernandez. Sa tingin nyo ba? Maging tama ang investigasyon na ito? Siyempre, itong mga magtatanong nila Abante at ni Dan Fernandez, magiging bias na ito. Kasamahan nila sa Tuhadcom. Sila rin ang nagtatanong. Di ba? Sila pa rin. So, ito na yung end dito. Okay, tatapusin na natin ha. Kawawa si Grijaldo. Itong nangyari sa last part na ito. Kinontempt nila si Grijaldo dahil sa paulit-ulit na I invoke my right to against self-incrimination. So, wala tayong magagawa dyan. Ayaw nang makikipag-cooperate ni Grijaldo sa inyo. Mr. Chair. Is there any motion procedure governing inquiries in aid of legislation? And it was duly seconded. Are there any objections? Na gawin yung gusto nyong ipagawa. That was his feeling. The intention may not be that. Hindi po ba tama, Colonel Grijaldo? I-invoke mo na naman yung right mo? Meaning to say, wala silang nakuha kay Grijaldo. Lahat ng mga tanong nila tungkol sa affidavit na yan, tungkol sa nangyari sa loob backdoor with Abante and Dan Fernandez, laging sinasabi ni Grijaldo na I invoke my right against self-incrimination. Dito sila nagalit at kinontempt nila na naman. Tama ba yung state mo? I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. I stand by my statement, Your Honor. Sagutin mo yung tanong ko. I would like to invoke my right. Mr. Chair, Your Honor. May I move that we cite Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C, refusal to answer relevant questions. So move, Mr. Chair. Second. There is a motion to cite in contempt. Tingnan niyo ang mukha ni sino ba tong galit na galit? There is a motion to cite. Tingnan mukha ni ito pakita ko sa inyo. Ito yung mukha ni ayan. Galit na galit. Ay nako, ganyan sila. Wala tayong magagawa dyan. Di ba? Ba't ka magalit dyan? Relax ka lang. Kung hindi nyo makuha, ang mga tanong na gusto nyong marinig, huwag kayong magalit. In contempt, Colonel Grijaldo for violating Section 11, Paragraph C of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. You are again cited in contempt. So, na-contempt na naman si Grijaldo, di ba? So, ito, dito mo talaga makikita na ang Kongreso po natin, no, kung hindi nila makukuha ang gusto nilang mga sagot, iko-contempt nila. Isa bagay naman, si Grijaldo, sa tingin ko, in my own opinion, ayaw nang makipag-cooperate sa kanila. Duda ako dito kay Grijaldo, ayaw na niyang makipag-cooperate dito kasi anuman ang magiging resulta ng kanilang, kung siya po ay magko-cooperate, wala rin namang mangyari eh. Hindi siya papaniwalaan sa kanyang mga statement dyan. So it's better na wala silang makuha na impormasyon
dyan kay Grijaldo. Laging sinasabi ni Grijaldo, I invoke my right against self-incrimination. Bahala na sila kung i-contempt nila kasi at the end of the day, kung magsasabi man siya ng totoo, kung anong sasabihin niya, posible pa rin siyang ma-cite in contempt. So it's better na wala silang makuhang informasyon at ma-contempt siya. The same naman rin, di ba? Oh, argue ka ng argue dyan. May makukuha ka ng may kasi gigipitin si Grijaldo, di ba? Ipamumukha nila sa mainstream media na nagsisinungaling si Grijaldo, di ba? Yun na naman talaga ang layunin nila, na manalo ang side ni na Abante at ni Dan Fernandez. Siyempre, kakampihan lang yan nila. Di ba? Ano ba tayo? Naglalaro ba tayo dito? Di, siyempre, kakampihan nila si Dan Fernandez at si Abante. So, sa tingin ko, ginawa ito ni Grijaldo para wala silang makuha talaga galing sa kanya. Kasi either both ways of the situation, si Grijaldo po ay makokontempt pa rin. Diba? Diba? So, sabi ko sa inyo, wala. Wala silang nakukuha. Talo pa rin sila dito. Kaya nga, ang dami pong humahanga dito sa ginawa ni Grijaldo. Diba? So, yun lang po ang ating balita ngayon, no? Sana naman naiintindihan nyo ang mga pangyayari doon sa loob ng hearing ng Kongreso at mag-comment at mag-react po kayo sa mga pinag-usapan natin. Kasi hindi po natin pwedeng panuurin ito lahat kasi ang taas-taas at paikot-ikot lang yung question and answer nila. So, kinukuha lang natin yung mga highlights. Okay? So, libre po kayong mag-comment at patuloy ang ating argument sa comment section. Okay? And don't forget guys, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito ha. And at the same time, tayo naglalag. Okay. At the same time, mag-subscribe po kayo sa Donmar TV. Okay? Para lagi kayong updated sa ating mga balita at at the same time, ma-notify ang mga cellphones ninyo kung meron tayong bagong updates at kung nagla-live tayo breaking news. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe Subscribe! 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na. So, meron rin tayong pangalawang channel. Donmar TV Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo dyan kasi meron po tayong ina-upload doon na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.